Alam niyo mga Boca Trips, sa totoo lang, hindi kasi tama yung nauusok pagpapalaki natin sa ating mga anak. Ngayon, mas maganda at mas nararapat yung sinaunang kaugalian sa ating pagpapalaki ng ating mga anak. Yung walang sawa nating pagtuturo ng kabutihang asal, yung walang sawa nating pagtuturo ng paggalang at pagrespeto sa mukha ng matatanda, kahit pa sabihin hindi nila kaano-ano o hindi nila kamag-anak yung matatanda. Sa sinaunang pagtuturo ng mga magulang, ang mga bata ay nagmamano diyan, nagbibigay ng galang, inirerespeto nila ang mukha ng matatanda. Pero kung mapapansin nyo sa kapanahon ng ito, wala na. Kung meron man, hindi ko naman nilalahat. Kung meron man, napakadalang na ng mga kabataan na gumagalang sa mga matatanda at sa ibang mga tao. Ngayon kanya-kanya na ng kilos, diskarte ang mga kabataan. Ano yung sinasabi kong tamang pamamaraan ng pagpapalaki sa ating mga anak noong panahon ng una? Noong panahon ng una, ang ating mga anak, bata pa lang, tinuturuan na natin maghanap buhay. Bata pa lamang tinuturuan na natin kung papaano ang makisalamuha at magbigay galang sa ibang tao. At noon, bata pa lang ang ating mga anak, mayroon ang tinatawag na formal na disiplina sa loob ng tahanan. Noon, matatandaan mo ang mga bata, kapag ka may bisita sa tahanan, mapatingin lamang ang kanyang mga magulang, hindi na malaman ng mga bata ang gagawin. Noon ang mga bata, kapag ka mayroong ibang tao sa kanilang lugar, nagbibigay galang sila, nagpapasintabi. At noon ang mga bata, batang-bata pa lamang, tumutulong na sa mga magulang sa mga gawaing bahay, sa pagtatanim sa halamanan at sa mga bagay na pinagkikitaan. Natatandaan ko nga noon yung aking mga kalaro, bago sila makapaglaro sa umaga o sa hapon, tutulong muna sila sa paglilinis ng tahanan ng bahay, o di kaya naman tinutulungan nila sa paglalaba ang kanilang mga ina, at saka sila maglalaro kapag ka ang gawaing bahay lahat ay tapos na. Pero ngayon, ang mga bata, hindi mo na malaman. Kapag umalis ng tahanan, hindi mo na mamalayan kung saan na napunta, kung saan naroon at kung ano ang ginagawa. At kapag ka naman nasa loob ng tahanan, mas madalas pa ang inuubos sa gadgets kaysa sa gumawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa loob ng tahanan. Sabi nga ng matatanda noong una, kapag ang ating mga anak bata pa'y tumutulong na sa paghahanap buhay sa ating tahanan at sa kanyang mga magulang. Ako nga noon nung bata ako, bata pa lang ako, grade 3 or grade 4 ako, nagtitinda ako ng pandesal sa umaga. At pagkatapos paggawas ko sa hapon, nagtitinda ako ng balot at ng penoy. At yung kinikita ko doon, itinutulong ko sa aming tahanan. Pero ngayon, ang mga kabataan, wala na. Hindi na sila tumutulong sa kanilang mga magulang. Ang sabi ng mga matatanda noon, kapag ka ang bata ay bata pa lang ay tumutulong na sa kanyang mga magulang, ang kapurihan ay nasa sa kanyang ina. Sabi ng matatanda, napakaswerte mo at ikaw ay may anak na katulad niya. Bata pa lang marunong nang maghanap buhay. Samantalang ngayon, kapag ka nakita ng mga matatanda na ang mga bata ay nagtitinda o naghahanap buhay, ang sasabihin sa magulang, napakawalang kwenta ninyong mga magulang. China-child labor ninyo ang inyong mga anak, bata pa lang pinarurusahan nyo na. Kaya magkaiba po ang paninindigan ng kabataan noon sa kabataan ngayon. Kaya sabi ko nga po,
sa tingin ko, mas mabuti na hindi po natin binago ang pamamaraan ng ating pagpapalaki sa ating mga anak. Opo, o pwedeng sabihin ninyo na iba po noon at iba po ngayon. At pwede rin pong sabihin ninyo na ngayon po ay may gadgets, noon po ay wala. Pero ang lahat ng mga yan po yung mga dahilan na lamang para po mabigyang katotohanan na hindi na po natin dapat sisihin ang mga kabataan natin ngayon at ang ating mga anak. Sapagkat ang lagi po nating idinidiin dyan ay moderno na po, civilized na po ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Pero sa ganang akin po mga Boka Trips, hindi po dapat inalis ang mga lumang kaugalian sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ngayon, kapag ka dumisiplina ka ng anak mo at napalo mo, lalo't minor de edad, may kalalagyan ka kahit pa ikaw ang magulang niyan. Kaya sabi ko nga po, medyo naging magulo na po ang pagdisiplina sa ating mga anak, kung kaya't nagkaroon po ng tunay na pagbabago ang kaugalian ng ating mga kabataan. Kaya't sana po kung magkaroon man at katulad po ngayon, sana po kung may pagbabago man, sana po huwag po nating ialis yung lumang paniniwala, yung lumang disiplina sa ating mga kabataan. Pagbibigay galang sa mga matatanda, pagmamano sa mga magulang at sa matatanda, pagbibigay ng respeto sa kanyang mga kapwa-bata, at higit sa lahat, ang malasakit at pagmamahal sa kanyang mga magulang.